Simula high school, nakitaan na ng sipag at husay si Aldrin ng kanyang tatay at guro. Palagi siyang kabilang sa mga honor students at kasali sa mga extracurricular activities. Anak, ang gaganda naman ng mga marka mo ngayong grading ah. Pati ng tatay niya. Salamat po tay. Opo, pinagbubuti kong mabuti ang aking pag-aaral upang makaahon tayo sa hirap ng buhay. Lalo't tayong dalawa lang ang magsasamahan sa buhay. Ani Aldrin. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko napanatili ng buo ang ating pamilya. Ang nanay mo kasi, mas piniling sumama na dun sa Amerikanong nakilala niya. Lingid sa kaalaman ni Aldrin na ang kanyang nanay ay nakilala lamang ng tatay niya sa isang beer house. Ang nakaraan. Oh, hi! Pansin ko, kanina mo pa ako tinitingnan na. Bati naman ni Ana. Oo, ang galing mo sumayo kanina sa stage. Halos lahat nakatingin sa'yo kanina. Ani Alan. Pwede mo naman akong i-table kung gusto mo akong makasama. Pangaakit pa ni Ana. Sige, gusto ko yan. Matagal na talaga kitang nakikita dito sa beer house. Nahihiya lang akong lapitan ka at baka hindi mo ako pansinin. Ani Alan. Bakit naman hindi? Sabay hawak sa katawan nito na akmang nalingkis na ang kanyang katawan. Magmula ng gabing iyon, ay may nangyari kina Alan at Ana. Matagal na rin kasing may lihim na pagtingin si Alan kay Ana dahil maganda, sexy, at masayang kasama ito. Ilang buwan nang lumipas, mula sa kanilang paglabas-labas, ay nabuntis si Ana. Alan, paano yun ngayon? Buntis ako. Paano ang trabaho ko? Malungkot na tanong ni Ana. Magsama na tayo. Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang prinsesa sa buhay ko. Ako lang magtatrabaho para sa ating dalawa. Pahayag ni Alan. Talaga ba, Alan? Nabahaya naman ng pagsagot si Ana. Oo, Ana. Lalo na ngayon at magkakaroon na tayo ng anak. May ipon din naman ako dito. Sagot pa ni Alan. Sa unang mga buwan, ay masaya ang kanilang pagsasama. Mahal, ibili mo naman ako ng mga prutas mamaya. At saka gusto kong ulam ay adobong baboy. Request ni Ana. O sige mahal, mamaya pag uwi ko, papasok muna ako sa trabaho. Ingat ka dito ha. Sabay halik ni Alan kay Ana. Masayang masaya noon si Ana na nagkukwento sa mga kaibigan niya na kasama niya dating nagtatrabaho sa beer house. Naku, alam mo ba, nakaka-toxic na ngayon sa bar. Naku, mabuti na lang at ako ay binahay na ni Alan. Kung hindi, ipakaisa rin ako sa mga nagkakaganyan. Oo nga may iba ako. Kumusta ka naman? Naibibigay naman lahat ng kapritsyo mo. Tanong ng kaibigan niya. Aba, oo naman. Kaya nga tuloy yung pagbubuntis ko. Dahil kung hindi, matagal ko nang pinalaglag ang batang to. Ani Ana. Naku, ikaw talaga matindi ka. O paano? Dinaanan lang kita. May customer ako ngayon at Amerikano. Masaya namang balita nito sa kaibigan. Aba, jackpot. Balitaan mo ko kapag ibinahay ka na rin niya. Ani Ana. Kinahapunan naman, ay malungkot na umuwi si Alan dahil sa balitang dala niya na natanggal siya sa trabaho. Mahal, ito na ang ulam at ang prutas mo. Ani Alan. Salamat, mahal. Oh, ba't parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha mo? Mahal, natanggal ako sa trabaho Ha? Naku, ano ba yan? Alam mo naman kabuwanan ko na. Galit na sagot ni Ana. May ipon ako para dyan. Huwag kang mag-alala. Naku, siguraduhin mo lang. Bukas na bukas maghahanap ako ng bagong trabaho. Huwag kang mag-alala. Mabuti kung ganun. Dumating ang araw ng panganganak ni Ana. Nagsilang ito ng isang batang lalaki. Masayang masaya sila noon, ngunit ang sayang ito
ay panandalian lamang. Saan ka mapupunta, Ana? Kawawa naman ang anak mo. Padidehin mo muna. Ano ba, Alan? Aalis na ako. Ayoko ng ganitong buhay. Nakakasawa na. Akala ko naman, mabubuhay prinsesa talaga ako. Hindi naman pala. Iiwan na kita, Alan. At sasama na ako dun sa Amerikanong nireto sa akin ng kaibigan ko. Bahala ka na sa batang yan. Sabay alis ni Ana. Wala nang nagawa si Alan dahil hindi na niya nakitang muli ang asawang si Ana. Mag-isa niyang binuhay ang anak niya. Sobrang hirap at matinding pagsasakripisyo ang ginawa niya. Mapag-aral lamang ang anak niya si Aldrin. Ang kasalukuyan. Tay, papasok na po ako ha. Tay, paalala ko lang po. Malapit na po yung graduation namin sa high school. Kaya gusto ko po nandun kayo. Sambit ni Aldrin. Oo naman anak. Palalampasin ko bang araw na yun? Aba hindi pwede. Simula pa noon, nagtitinda na siya ng basahan, chicharon, itlog ng pugo, at mga basurang ipinatatapon kay Aldrin upang magkaroon siya ng ekstrang pera para makatulong sa kanyang ama. Pagkatapos ng graduation, ay may isang guro ang tumulong sa kanyang makahanap ng trabaho at kaagad naman siyang nakapasok. Isang factory ang napasukan niya, kung saan nakilala niya ang matandang Hapon na magtuturo sa kanya ng paggawa ng mga sasakyan. Halika, tuturuan kita paano gumawa nito para balang araw, makapagbukas ka na ng sariling factory mo. Saad ng Hapon na magaling ng magtagalog. Sige po sir, salamat po. 3 taon sa factory si Aldrin nang mamatay ang Hapon. At dahil siyang malapit dito, ay inintindi niya ang burol nito dahil wala itong pamilya. Nagulat na lamang siya nang malaman mula sa abogado nito na sa kanya pala ipinamana ang factory ng matandang Hapon. Wala namang sinayang na pagkakataon si Aldrin dahil lalo pang lumaki ang factory at malaki-laki rin ang kinikita niya. Tay, ito po ang pera. Shopping kayo kahit saan niyo po gusto. O kumain kahit sa restaurant. Para po sa inyo lahat ng paghihirap ko. Ani Aldrin. Salamat anak. Pero itabi mo na lang ang pera para sa magiging pamilya mo. Naku tay, wala pa nga akong nobya man lang. Asawa pa kaya? Natatawang sagot niya. Darating din sa iyo yan anak. Sagot naman ang tatay niya. Hindi naman nagkamali ang tatay niya dahil isang araw, nang nasa labas siya ng factory, "Excuse me po kuya, tatanong ko po lang sana kung saan ang papuntang Guadalupe?" Tanong ng babae. Sakay ka lang ng jeep. Ibababa ka naman mismo sa Guadalupe. Ani Aldrin. Salamat ha. Bagong lipat lang kasi ako dito eh. Okay lang. Dayan nga pala. Pakilala nito. Aha? Ako nga pala si Aldrin. Maganda ang babae. Maliit lang at maputi. At mukhang good vibes ang datingan. Naulit pa nang naulit ang pagkikita nila sa labas lamang ng factory ni Aldrin. Kaya't isang araw. Ikaw pala Dayan. Uy Aldrin, tara kumain tayo, kakagutom. Tamang-tama nagugutom din ako. Tara, may alam akong karinderya, masarap ang tinda. Sagot ni Dayan. Aba, at ikaw pa talaga ang nakaalam ng masarap kainan ha? Kesa sa akin, matagal na ako dito. Naku, ganun talaga. Lahat kasi ng bago dito sa akin, pinupuntahan ko. Kaya pala, sana all. Natatawang sagot ni Aldrin. Ang palaging pagkikita nila at pag-uusap ay nauwi din sa isang relasyon. Uy Aldrin, kanina ka pa nakangiti dyan, ano ba? Natatawang sabi ni Dayan. Hindi lang ako makapaniwala dahil nobya na kita. Masilang ako. Sagot ni Aldrin. Ikaw talaga Aldrin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mawawala sa iyo. Banat naman ni Dayan. Ayun no, dumali. Oo nga pala, sabi ko sa'yo, lumipat ka na ng trabaho eh. May sarili naman akong factory.
Bakit di ka na lang magtrabaho? Naku Aldrin, wag na. Mas magandang hindi tayo magkasama sa trabaho. Ano ka ba? Ikaw ang bahala. Basta, lagi kang mag-iingat ha. Oo naman. Matagal pa tayong magsasama eh. Sagot ni Dayan. Kinikilig naman noon si Aldrin. Tumagal pa ng 1 taon at 2 buwan ang relasyon nilang dalawa. At nagpasya na si Aldrin na pakasalan si Dayan. Ngunit napapaisip siya kung totoo talaga ang pagmamahal nito sa kanya at hindi lang dahil sa mayaman siya. Dahil dito, ay naisipan niyang magpanggap na nalugi noon. O Aldrin, bakit sinundo mo pa ako? Pero parang malungkot yata yung mukha mo. Kasi Dayan, ngayong araw din, nalaman kong nalulugi na ang factory. Wala na akong perang maipasahod at maitapos sa mga kabi-kabilang utang ko. Sagot ni Aldrin. Ha? Paano naman mangyayari yun? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. At palagi lang akong nandito. Salamat, Dayan. Sinipagan naman ni Dayan sa trabaho bilang isang real estate agent. Sinikap niya makabenta ng maraming unit ng kondo upang makaipon ng maitutulong kay Aldrin. Dayan, parang mga nitong nakaraang araw, napaka-busy mo. Pati mga text at call ko hindi mo sinasagot. Ani Aldrin. Pasensya ka na. Oo, naging busy ako eh. Hindi ka naman dating ganyan eh. Malungkot na sabi ni Aldrin. Ang totoo kasi niyan, naging busy talaga ako. Dahil sinikap kong makabenta ng ilang unit ng kondo. And finally, I got my commission. Eto Aldrin, 500K lahat yan. Hiramin mo muna para makabawi sa negosyo mo. Ayokong nakikita kang malungkot. Alam kong pinaghirapan mo ang factory na yan. Kaya di ko hayaang mawala yun sa'yo. Ayan, pambayad mo sa mga utang mo para mabayaran mo yung mga kailangan mong bayaran. Umiiyak naman noon si Aldrin at hindi niya akalaing ganoon ang gagawin ng kanyang nobya. Dayan, pinahanga mo ko. Salamat, mahal na mahal kita. Sabay po sa dalaga. O bakit ka ba umiiyak? Ikaw talagang lalaki ka, iyakin ka eh. Biro pa ni Dayan. Mahal mo nga talaga ako. Akala ko sa panahon ng kagipitan ko, iiwan mo na ako. Ani Aldrin. Minahal kita sa pagiging ikaw mismo. Hindi dahil lang sa may factory ka o mayaman ka. Nabuhay ako ng simpleng buhay lang. At masaya ako doon kasama ang pamilya ko. Sagot ni Dayan. Niyapos naman ang napakahigpit ni Aldrin si Dayan habang umiiyak. Mahal na mahal kita, Dayan. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay lumuhod din ito upang hingin ang matamis na oo ni Dayan. Dayan, will you marry me? Tanong niya kay Dayan. Nagsimula namang umiyak noon si Dayan dahil sa biglaang nangyayari. Sobra niyang mahal si Aldrin, kaya't kaagad siyang sumagot dito. Oo, Aldrin, magpapakasal ako sa'yo. I love you. Yes, I love you too, Dayan. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ay kaagad naman nilang inayos ang mga dapat ayusin upang maikasal din sila sa lalong madaling panahon. Malapit na kitang maging misis. Masayang sabi ni Aldrin. Oo nga eh, humanda ka sa akin kapag naging misis mo na ako. Natatawa namang sagot ni Dayan. Aba, nakakatakot naman yan, sagot ni Aldrin. Ah, basta Aldrin, gusto ko na magkaroon ng anak. Sagot ni Dayan. Aba, at gusto mo na yatang simulan natin ngayon ang paggawa. Nanunod yung sagot ni Aldrin. Huy, hindi naman na. Nagmumukha tuloy na niyayaya kita ngayon. Natatawa niyang sagot. Pwede naman ako ngayon, sabihin mo lang. Natatawa ding sagot ni Aldrin. Ay naku, halika na nga at pumasok na tayo. Ang dami mong sinasabi eh. Masayang masaya ang magkasintahan. Pati na rin ang tatay ni Aldrin na si Alan. Anak,
Magkakapamilya ka na. Huwag mo silang pababayaan ha. Sikapin mong maging buo ang pamilya mo. Opo, Tay. Salamat po. Ipapangako ko pong hindi ko pababayaan ang magiging pamilya ko. At Tay, kayo po ang bahala sa mga magiging apo nyo Biro ni Aldrin. Aba, teka. At nasa pag-aalaga na tayo ng apo. Ikaw Natatawang sagot ng tatay niya. Aba Tay, gusto ko pong makita at makasama pa kayo ng mga magiging anak ko. Kaya huwag pababayaan ang sarili Paalala naman ni Aldrin. Abay oo naman anak ko. At ipapaalala ko rin sa'yo, huwag na huwag mong paiiyakin sa Dayan. Mabait na bata yun. Akala mo ba? At saka napakagaan ng kalooban ko sa kanya. Opo, Tay. Napakabait po ni Dayan. Kaya deserve niya pakasalan at mahalin ng walang kapalit. Niyupos naman ni Alan, ang anak na si Aldrin, at sumang-ayon sa sinabi nito. Dumating ang araw ng kasal nila Dayan at Aldrin, at lumipas ang ilang buwan, ay nagbunga na ang kanilang pagsasama. Excited na ako. Baby, behave ka lang dyan para hindi mahirapan si Mami Dayan mo. Ani Aldrin. Excited na rin ako, mahal. Sino kaya ang kamukha niya? Sagot ni Dayan. Aba, dapat ako. At sana lalaki siya. Masayang sabi ni Aldrin. Aba, dapat ako. At babae para maganda rin. Biro naman ni Dayan. Samantalang lalo pang lumakas ang factory ni Aldrin. At marami ang kanyang natulungang magkaroon ng trabaho. Simula noon, naging mas masino pa si Aldrin sa pera dahil ngayong magkakaanak na siya, sinigurado niyang secure ang pag-aaral ng bata at ang buhay na ibibigay niya sa pamilya niya.